Soya please. Santon Plus Coffee. Ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide. Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil. Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig. Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito! Exciting time mga katropa, 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo ng ating pong mga balitang lokal, PNP hindi nakapagsampa ng kaso laban sa suspek sa pagpaslang kay Joanna Infante. At that time po kasi hindi pa rin po nila, hindi pa po ma-identify kung yung level po ng partisipasyon niya, kung siya ba ay accessory, accomplice. Mga residente tutol sa planong Petron DPAD sa barangay Kamuning. Sinabi mong usaping kalikasan, hindi maaaring hindi kasali ang barangay Inagawan. Kasi stakeholder yan eh. Sa atin naman po nga balitang regional, 18 anyos na nambuli ng 17 anyos na PWD patay sa Camarines Sur. Sa balitang national, Attorney Baligod, aminadong pagkakamali niya ang pagkakasama ni Dilima sa listahan ng mga mambabatas na nakatanggap umano ng pera. Sa balita mula sa labas ng impila na labas ng bansa, US House Democrats iimbestigahan ang umunay pagtatago ng DOJ sa Epstein files ni Trump. Sa balitang showbiz, Chris Lawrence, ibinahagi na ninakawan umano siya ng telepono ni Alvin Aragon. At sa atin naman pong balitang pampalakasan, Final 12 ng Gilas Pilipinas na haharap sa New Zealand, inilabas na. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay araw na po ng Biyernes, ika-27 sa buwan ng Pebrero taong 2026.
Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bahay ni pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio apps sa inyong mga Android phone. Live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. At ako naman si katropang Jamaica Saraj. Express Balita sa umaga. Takoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balitang lokal. Tutol ang mga residente sa planong pagpapatayo ng oil depot ng Petron Corporation sa Barangay Kamuning dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Corman Davilla ng Barangay Inagawan, hindi dapat ituloy ang proyekto dahil tourism area ang sakop ng Kamuning at wala itong industrial zoning. Agricultural at maliliit na commercial activities lamang umano ang pinapayagan sa lugar. Pinangangambahan ng mga residente ang posibleng oil spill at polusyon na maaaring makaapekto sa karagatan at kabuhayan ng mga mangingisda, kabilang ang mga taga-Inagawan at iba pang kalapit barangay. Kinwestiyon din ang pagsasabay ng public hearing sa pamamahagi naman ng ayuda, gaya ng bigas at senior citizens allowance. Anila, dapat hiwalay at nakatuon lamang sa issue ang pagdinig na ginanap kahapon Pebrero 25. Hinihintay pa ang pahayag ng Petron Corporation at mga opisyal ng barangay kaugnay sa naturang usapin. A tourism area and that wala namang industrial site sa Kamuning. Lahat ang nando doon ay agricultural at maliliit na commercial lamang. At saka napakaganda ng aming karagatan, ng aming baybay dagat, food basket ang Kamuning. At baka hindi alam ng mga nakararami na ang Kamuning ay dating sitio ng Barangay Inagawan. At kapag sinabing mong usaping kalikasan, hindi maaaring hindi kasali ang Barangay Inagawan. Kasi stakeholder yan eh. Ang tinig po ni Carmen Davilla ng residente ng Barangay Inagawan. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan handog po sa inyo ng Soundtone Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Soundtone Plus Gold. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa umaga. Balitang bukan. Samantala, kinumpirma ni Attorney Aniza Babaw na hindi natuloy ang pagsasampa ng kaso ng Philippine National Police or PNP laban sa suspect sa pagpaslang kay Joanna Infante. Ayon kay Attorney Babaw, dinala noong Pebrero 25 ang suspect sa City Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Hindi natuloy ang naghaay ng kasong murder dahil sa kakulangan ng ebidensya at hindi umano nasunod ang 36 oras na reglementary period para sa pagsasampa ng kaso. Kinagabihan ng Pebrero 25, kinumpirma rin ni Attorney Babaw na pinalaya ang suspect na isa sa mga naunang inaresto kaugnay sa Infante killing. Hindi malinaw ang naging partisipasyon ng suspect sa krimen. Ayon sa kampo ng prosecution, hindi sapat ang ebidensya upang maikonsidera ang kaso sa ilalim ng hot pursuit exception na magpapahintulot sana sa inquest proceedings. Matatandaan na aresto ang suspect noong Pebrero 24 sa Barangay San Miguel. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa nasabing krimen. Warrantless arrest, may period po kasi yan eh. So depende po sa crime na ginawa, may ino-observe po dyan yung 12, 18, 36 na time frame. So actually po, kagawad, nung from the time na na-apprehend po siya,
up to kahapon ng morning, tinatanong po natin kung ano po yung kaso ba na i-file. Although initially hindi po sa akin na-relay. Later na lang nung nandoon na po sa OCP na ang plan na po ng ikaso sa kanya is murder. Although at that time po kasi hindi pa rin po nila hindi pa po ma-identify kung yung level po ng participation niya, kung siya ba ay accessory, accomplice, or principal, and kung anong exact participation niya or yung alleged participation niya doon sa alleged crime na kanya daw pong nakumit. Tinig po ni Attorney Aniza Babaw. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi magkasakit, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga botika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Kaugnay pa rin po sa kaso ng infante killing. Na-recover naman ng Police Station 1 at ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kahapon ng umaga ang motorsiklo, baril at iba pang gamit na pinaniniwala ang ginamit ng suspek sa pagpaslang kay dating Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Acting Manager Joanna Infante. Natagpuan ang mga ebidensya sa labas ng parking area sa isang mall dito sa lungsod. Kabilang sa mga na-recover ang motorsiklong umunoy ginamit sa pagtakas ng gunman. Isang baril na isa sa ilalim din sa ballistic examination at mga personal na gamit na posibleng magbibigay linaw at pagkakakilanlan ng suspek. Patuloy naman sila sa backtracking at pagsusuri ng mga nakuhang ebidensya upang matukoy ang kinaroroonan ng gunman at ang motibo sa krimen. Hindi pa naglalabas ng karagdagang detalye ang pulisya habang nagpapatuloy naman ang kanilang investigasyon. Express Balita sa Umaga. At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, naihatid na sa huling hantungan kahapon, Pebrero 26, 2026, ang mga labi ni Joanna Infante sa Puerto Princesa Memorial Park. Nagkaroon ng banal na misa bago tuloy ang inihatid ang kanyang mga labi sa Puerto Princesa Memorial Park sa Barangay San Jose para sa huling hantungan. Samantala, bumuhos naman ang emosyon mula sa kaanak, kaibigan at malalapit na kakilala na nakiramay sa naulilang pamilya. Express Balita sa Umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, karagdagang mga balitang lokal. Dakuin naman po natin ang atin naman po mga kasamahang mga field reporters. Nahin na natin ang balita mula kay katropa Mike Iskote. Express. Nahin na natin ang pagpapaganda at pagpapalakas ng turismo sa bayan ng Busuanga tinalakay sa isang pagpupulong. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Sentrong tinalakay sa bayan ng Busuanga ang pagpapaganda at pagpapalakas ng kanilang turismo sa lugar. Kahapon dumating sa bayan ng Busuanga ang Provincial Tourism Promotion and Development Office para sa isang courtesy call kay Busuanga Mayor Raymond Cruz. Kabilang sa mga dumalo ay sina Ginang Jennifer Socrates, Senior Tourism Operations Officer, Ginang Dayan Gatchalian, Tourism Operations Officer at Ginoong John Paul Subiri, Tourist Receptionist, kasama si Ginoong Alan Davatos, Senior Tourism Operations Officer
Center. Matapos ang courtesy visit, isinagawa ang finalization and presentation ng tour package para sa mas pinalakas at maayos na mga tour packages ng Busuanga. Dumalo rin ang mga kinatawan ng Best Association, mga travel and tour mula sa Coron, TNT Busuanga, BTBOA, Q Transport Butsico, mga souvenir shop owners at Municipal Agriculture's Office. Sa pagpupulong, nagpakita ng palitan ng ideya at talakayan tungo sa layuning mas mapaganda at mapalakas ang lokal na turismo ng bayan ng Busuanga, Palawan. Naniniwala ang mga opisyal ng bayan ng Busuanga sa sama-samang pagtutulungan para sa mas lalo pang umarangkana ang turismo ng bayan. Mga katropa, ugaling uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Pelia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Isang motorista sa Nara, Palawan, sugatan matapos mabangga ang isang aso. Katropa natin sa balita, Ray Ilgaran. Sugatan at hirap makatayo kamakailan ng isang motoristang babae estudyante sa kahabaan ng Barangay Sandoval, Nara, Palawan matapos kasi itong sumimplang dahil sa aso. Pebrero 26, 2026 na kung saan ayon kay Alvin Espoton, isa sa mga nakasabayan umano ng estudyante, anya ay bigla raw nabangga ang aso matapos tumakbo sa highway. Kaya ang resulta, sumimplang ang motorista dahil rito nagtamo ito ng ilang sugat habang hirap ito makatayo dahil sa insidente. Samantala, agad namang sinugod sa pinakamalapit na paggamutan ang estudyante at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape dahil ito mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santo Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Karan XFM News. Express Balita sa Umaga. Barangay Tanod naman sa bayan ng Balabac, Palawan, patay matapos sakmalin ng buaya. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Kinumpirma ng Municipal Disaster Reduction Management Office o MDR Balabac kahapon na isang pag-atake na naman ng buhayang naitala na ikinasawi ng isang barangay tanod sa Sitio Sindalay, Barangay Agutayan sa bayan ng Balabac nitong February 20 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Jasmine Anupin, residente ng nasabing barangay. Ayon sa ibinahaging impormasyon ni MDR Head Chan Alsada, nangangawil umano ang biktima sa ilog ng Sitio Sindalay pasado alas 4 ng hapon nitong February 20 nang sakmali ng buhaya na dahilan upang hindi ito makawi sa kanyang tahanan. Nagara namang hinanap ng kanyang kapamilya at mga kakilala hanggang sa natagpuan ang kanyang katawan nitong February 21. Pasado alas 9 ng umaga, ngunit wala na itong buhaya. Bakas naman sa katawan ng biktima ang mga malalalim na sugat matapos ang nangyaring pag-atake. Samantala, patuloy namang nagbibigay ng information education campaign ang mga otoridad sa iba't ibang barangay sa Balabac hinggil sa panganib na dala ng saltwater crocodile upang maiwasan ang kaparehong insidente. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Sopa. May kakayahang paputin ng inyong mga balanta. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkapa, Santon Sopa. Mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, mahigit 355 million pesos na kolekta sa business permit taxes ng city government mula Enero hanggang Pebrero 20. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Report. Pumalo na sa 355,542,753 pesos ang kabuang koleksyon mula sa business permit taxes mula Enero hanggang Pebrero 20, 2026. Ito ay base na rin sa City Treasurer's Office. Nabatid na patuloy pa rin ang renewal ng kanilang mga business permit para sa ilang negosyo kahit natapos na ang itidakdang extension. May mga bagong nagbukas at meron ding nagsara ng kanilang operasyon. Sa kasalukuyan ay naitala ang 549 na bagong negosyo
dito, 9,774 naman ang patuloy na nag-ooperate at 84 dito ang tuluyan ng nagsara. Sa mga tricycle naman ay umabot na sa 2,572 ang nakapag-renew sa loob lamang ng unang 3 linggo ng Pebrero. Samantala, 2,776 naman ang na-inspeksyon ng City Tricycle Franchise Regulatory Board. Umaasa ang City FRB na madaragdagan pa ang bilang naman ito matapos nilang ma-inspeksyon ang iba pang toda naman sa mga malalayong barangay. Yan ang balitang atid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito merong masangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nakakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, 25 minutos makalipas na po ang alas 6 ng umaga sa atin naman pong mga balitang regional. 6 sugatan sa pagsabog ng superkalan sa Navotas. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Live report. 6 nagkatawang nasugatan matapos ang isang pagsabog na naganap sa isang residential area sa Tumana, Navotas City. Batay sa inisyal na investigasyon, hinala ang nagmula ang pagsabog sa isang gas burner at tinatawag na superkalan sa loob ng isang iskinita sa naturang lugar. Bigla umanong sumiklab ang malakas na pagsabog na nagdulot ng pagkasugat ng mga residente. 4 sa mga nasugatan ang agad na isinugod sa Tondo Medical Center upang mabigyan ng paunang lunas, habang ang 2 ay dinala sa Navotas City Hospital para sa karagdagang gamutan. Sa kasalukuyan, patuloy na inoobserbahan ang kalagayan ng mga biktima na nagdamo ng iba't ibang antas ng paso at sugat dulot ng pagsabog. Agad naman rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan upang tiyakin na wala ng karagdagang panganib sa lugar. Samantala, muling nagpaalala ang mga opisyal sa publiko na maging maingat sa paggamit ng mga kagamitang panluto sa loob ng bahay. Mahalaga umanong regular na suriin ang mga tangke at hose ng LPG at tiyakin na maayos ang bentilasyon sa loob ng tahanan upang maiwasan ang mga aksidenteng maaaring magdulot ng kapahamakan. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka nagumanda ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, patay ang isang 18 anyos na binata matapos umanong mambuli ito at saksakin ang kanyang binuli na isang itinuturing na person with psychological disability o kakulangan sa tamang pag-iisip sa Zone 3, Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur, kamakalawa ng gabi. Isang malalim na saksak sa dibdib ang agarang ikinasawi ng biktima na kinilalang si alias Par. Agad namang naaresto ng mga responding police ang suspect na kinikilalang si Rafi, 17 anyos, kapwa residente ng naturang lugar. Sa ulat, alas 8:35 ng gabi, habang naglalakad sa kalsada ang suspect, ay nilapitan siya ng biktima at tinutokso ito habang sinusundot ng daliri ang tiyan ng nauna. Nagalit umano ang suspect dahilan para mag-away ang dalawa. Sa gitna ng pag-aaway ay bumunot ng patalimang suspect at sinaksak sa dibdib ang biktima, saka kumaripas ng takbo pauwi sa kanilang bahay. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng MDRRMO Pamplona at isinugod sa Bicol Medical Center sa Naga City ang dugoang si Par pero hindi na umabot ng buhay. Arestado naman ang minor na suspect at itinurn over sa Municipal Social Welfare and Development Office ng bayan para sa tamang disposisyon. Express Balita sa Umaga. Samantala, ipagbabawal naman ng mga organizers ng Panagbenga 2026 ang pagpapalipad ng drones habang ina-upgrade ang Melvin Jones Park at pagdarausan ng parada upang matiyak di mano ang kaligtasan at kaayusan ng nasabing pamosong festival. Inanunsyo ito ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI
ang pagpapatupad ng total drone ban sa pagdaraos ng Grand Street Dance sa Pebrero 28 at ang parada ng float sa Marso 1, ang dalawang malaking aktibidad sa naturang festival. Tanging ang Baguio City Police, Philippine Military Academy, City Disaster Risk Reduction and Management at BFFFI ang may otoridad na mag-operate ng drones mula sa kanilang accredited pilots. Alinsunod ito sa mga panuntunan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nagbabawal sa mga pagpapalipad ng drones sa mga crowded areas at kailangang mayroon pong 30 metrong safety buffer. Binalaan din ng mga organizers ang mga lalabag na makaharap sa karapatang parusa at iginiit na ang kaligtasan ng publiko ang unahin dahil sa inaasahang maraming turista ang dadagsa sa lungsod. Express Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Samantala, aminado ang abogadong si Attorney Levy Baligod na error o nagkamali lang siya nang maisama niya sa listahan ng mga mambabatas na nakatanggap umano ng malaking bulo ng pera si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Depensa ng batikang abogado sa isang panayam, binabanggit kasi noon ng mga retiradong sundalo na nakakasama ang dating senador sa mga meeting patungkol sa International Criminal Court or ICC. Posible anyang ito ang nagtulak kaya nilagay niya na lamang siya sa mga miyembro ng Congress na umano'y tumanggap ng pera. Aminado ang abogado na maaari itong tawagin bilang kanyang pagkakamali. Kung babalikan ay nahalal lamang si Dilema sa 2025 midterm elections kaya't nagbabalik lamang siya bilang mambabata sa ilalim ng 20th Congress. Nilinaw din ng abogado na hindi male-maletang pera ang ibinigay kay Dilema, kundi paper bag lang na posibleng umano'y may laman na 5 million hanggang 10 million pesos. Express Balita sa Umaga. Samantala, karagdagang balitang nasyonal, nanindigan naman si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III na dapat dalhin ng mga retiradong sundalo sa korte ang kanilang mga aligasyon at hindi lamang idinaan sa presscon. Tinutukoy ng retiradong Philippine National Police Chief ang paglitaw ng 18 lalaki na nagpakilalang dating sundalo at bagmen ng mga politiko. Isa si General Torre sa mga tinukoy na naging bahagi ng mga pulong kasama sina dating Senator Antonio Trillanes IV at mga kinatawan ng International Criminal Court or ICC kung saan ayon sa mga retiradong sundalo ay nagkaroon ng suhulan. Bagamat pinili ng retiradong general na hindi muna sagutin ng detalyado ang aligasyon, naninindigan itong inuna. Sana muna nila ang pagsasampa ng kaso kaysa magtawag ng press conference. Kino-question din ng dating PNP chief ang sinseridad at tunay na layunin ng mga ito. Lalo na ang paglalabas agad ng kopya ng affidavit na pirmado ng bawat nagpakilalang retiradong sundalo. Kung nagawa na aniya ng grupo na ipanotaryo ang kanilang affidavit at kaya na nila itong panindigan, bukas na umano ang general na sagutin ang alinman sa kanilang aligasyon. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Samantala, itutulak ng U.S. House Democrats ang isang investigasyon laban sa U.S. Justice Department or DOJ dahil sa umano'y sadyang pagtatago ng mga dokumentong naglalaman ng sexual abuse claims laban kay U.S. President Donald Trump. Inakusahan ng mga Democrats mula sa House Oversight Committee ang administrasyon dahil sa isyong ito. Ito ay matapos madiskubre na mayroong higit 50 na pahinang nawawala mula sa naisa publikong Epstein Files. Ang mga missing records
records ay naglalaman umano ng mga notes at summaries mula sa FBI interviews noong 2019 sa isang babae na nag-akusa na inabuso siya ni Trump noong mid-1980s nang siya ay 13 hanggang 15 anyos pa lamang. Paulit-ulit namang itinanggi ni Trump ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa top Democrat ng committee na si Robert Garcia, magbubukas sila ng parallel investigation upang bawiin ang mga dokumento. Paliwanag naman ng DOJ, hindi nila binura ang mga files. Ang mga hindi sinapublikong dokumento ay pansamantala lamang umanong tinanggal para sa redactions upang protektahan ang personally identifiable information ng biktima o kaya ay itinuturing na privilege records. Express Balita sa Umaga. Karagdagang balita ng international pa rin, aabot naman sa 129 na mga journalists at media workers ang nasawi habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin noong nakaraang taon. Ayon po yan sa Committee to Project Journalists o CPJ na 2/3 sa nasabing bilang ay napatay sa bansang Israel. Ito na ang pangalawang magkasunod na taon na nagkaroon ng record high na bilang ng mga nasasawing journalist. Noong taong 2025 ay mayroong 86 na journalist ang nasawi sa sunog sa Israel kung saan karamihan sa mga ito ay Palestinian sa Gaza. Kasama rin ang 31 na media workers na nasawi sa pag-atake naman ng Houthi rebels sa media center sa Yemen na siyang pinakamadugong pag-ataking naitala ng CPJ. Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Alamin naman po natin mga kabayan, mga katropa, ang magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes. At mula po sa DOST Pag-asa, kasama natin si Ma'am Lian Loreto. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw, February 27, 2026. Ngayong araw, wala po tayong binabantayan na sama ng panahon, LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. At wala din po tayong inaasahan na mabuo na sama ng panahon within the next 4 to 5 days. Ngunit patuloy pong umiiral itong easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa. Tanong po ng iba, posible pa po bang bumugso ang amihan? Yes, possible po. Bukas hanggang sa linggo, maaari pong umihip uli ang amihan at ang maaapektuhan na lamang po nito ay ang extreme northern Luzon area. Kaya ngayong araw, inaasahan po natin na magiging mainit at malinsangan sa buong Pilipinas. Posible po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na panahon. Ngunit posible pa rin po yung mga thunderstorms o yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan mainit po dito sa may Tuguegarao 22 to 33 degrees Celsius, sa may Legazpi 24 to 31, sa may Metro Manila 23 to 31 at sa may Lawag naman 22 to 31 degrees Celsius. Mas mababa naman po yung temperatura dito sa Tagaytay at sa Baguio. Sa Tagaytay po 22 to 29 at sa Baguio naman 16 to 24 degrees Celsius. Dito naman po sa Palawan, Visayas at Mindanao, ganun din po ang ating panahon at inaasahan nga po natin magiging matindi po ang sikat ng araw, no? Kaya magdala po tayo ng mga payong at tubig panangga po sa matinding sikat ng araw at posible nga po yung mga pag-ulan pa rin pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura dito po sa may Kalayaan Islands at Puerto Princesa 26 to 31, sa may Iloilo, Tacloban at sa may Cagayan de Oro naman 24 to 31 degrees Celsius, sa may Cebu 25 to 31 degrees Celsius at mainit nga po dito sa may Zamboanga at sa may Davao 25 to 32 degrees Celsius. Para sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning kaya't malaya din po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, ang ating sunrise po ay mamayang 6:14 a.m. at ang sunset naman po ay mamayang 6:04 p.m.
Ipinalagpas ng singer na si Chris Lawrence ang karanasan sa dating celebrity contestant idol noon na si Alvin Aragon tungkol sa insidente noong 2006 kung saan ninakaw umano ang kanyang cellphone. Ginawa ng singer ang pahayag matapos muling mag-viral ang lumang video ni Alvin kung saan inamin itong ninakawan ng singer at ang iba pang tao. Sa kanyang social media page noong Lunes, ibinahagi ni Chris kung paano niya nakilala si Alvin kasama ang isang grupo sa isang bar kasama ang kaibigang singer na si JR. Kwento niya, nang magsara na raw ang bar, inanyayahan niya ang grupo sa kanyang bahay para magpatuloy sa pag-inom. Nagpatawa pa si Chris na nakalimutan na niya ang insidente hanggang sa muling lumabas daw ang video ni Alvin. Sinabi rin niya na alam niyang mabuti ng tao ngayon si Alvin at tinukoy bilang Kristiyanong mabait. Express Balita sa Umaga. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang pampalakasan, inilabas na po ng Gilas Pilipinas ang Final 12 na mga manlalaro nito para sa paghaharap nila ng kupunan ng New Zealand. Sa pagsisimula po ng Windows 2 FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Kasama na dito sina Juan Gomez Diliano na unang pagkakataon na makakasama ng National Basketball Team. Hindi naman nakasama sa lineup ang teammate nito sa Converge na si Justin Baltazar. Ganun din sina RJ Abarientos at Troy Rosario ng Barangay Ginebra. Kasama sa Final 12 sina Junmar Pajardo, Kevin Kiambao, Chris Newsom, Calvin Oftana, Scotty Thompson, CJ Perez, Carl Tamayo, Dwight Ramos, EJ Edo, Quintina Miliora Brown at Justin Brownlee. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang New Zealand. Nakaharap ng Gilas Pilipinas ang New Zealand kahapon, Pebrero 26, na ginanap naman sa Mall of Asia Arena. Express Balita sa Umaga. Mga kababayan, mga katropa, 41 minutos makalipas na po ang ika-6 ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa hindi pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Mga katropa, maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas! Express Balita sa Umaga. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3.